guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's video guys, ito ay tungkol sa sahod namin dito bilang isang kasambahay or isang domestic helper. Kung malaki pa ito, kung sakto lang. So, kasi marami talagang mga tao guys na sabihin na abroad nanay mo, abroad anak mo, malaki yung sahod dahil 20,000 yung every month. Every month, mahigit 20,000. Pero bago sa lahat, sasabihin ko sa inyo kung bakit 20,000 yung every month. Kasi buo yung sahod namin na maibibigay sa amin. Kaya nasasabi dyan sa Pilipinas na 20,000 ang laki, di ba? Ang laki ng sahod ng anak mo, mahigit 20,000, tapos yun lang ang binibigay sa inyo. Tapos yung nasa Pilipinas, nagdi-demand pa kayo, magagalit pa kayo kung yun lang ang pinapadala sa inyo. So, nasa lahat huwag kayong magalit. Kasi, totoo, 20 mahigit yung sahod namin dito. Pero, ito na tayo. Bakit nasasabi ko sa inyo na napakahirap kunin yan dito? Kasi alam mo, ilang oras kaming magtatrabaho. 18 hours, 19 hours. Pero magkano lang yung per everyday? Magkano lang yun? Yung 22,000, o sige, lagay natin 22 mahigit. Okay? Yan, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung sahod ng isang OFW. Tapos magdi-demand pa kayo, ano yung makita ninyo sa mga kapitbahay ninyo, yung mga anak na anong nasa kaklase niya ay gusto din dahil abroad ang nanay niya. Dahil sumasahod yung nanay niya ng 20K every month. Pero ito sa tandaan mo, ito lang, ikwentahin mo yung sahod ng nanay mo kung magkano yung per day niya. At saka yung per day niya ay ilang oras niyang pinagtatrabahuan yun. Okay? Ito, lagay natin 1,500. So, ayan. 1,500 magkano sa Pilipinas? 22,500 27.66. Okay. Hanggang na tayo. 22,500 27.66. Tapos kunan pa yan ng padala. So, sila nang bahala doon. Kung magkano na yung natitira. So, 22,500 27 kasi maliit na lang yung ano ngayon, palitan. Dahil walang day off, lagay natin, i-divide natin yan sa 30 days. So, magkano? 750 every day. 750 922. So ayan, i-divide na naman natin yan sa ilang oras kaming nagtatrabaho. Itong 750.922 i-divide natin yan sa 18 hours. Para makagising yung mga kabataan dyan sa Pilipinas na sabihin na mama ko, malaking sahod. Anak ko, malaking sahod. Ito lang binibigay sa akin. Ha? I-divide natin yan sa 18. Yung 700 per day namin. Divide natin yan sa 18. Magkano yung per hours namin? Ha? Per hours namin, 41 pesos .71.
Tapos, yung 18 hours namin pagtatrabaho, kahit kumakain kami nagtatrabaho. Dahil iniisip namin na kung magising na yung amo namin, lalo na kaming mahihirapan sa trabaho dahil mayroon kang ginagawa, tinatawag ka ni amo kahit kumakain ka na gutom ka na. Yung tiyan mo para ka ng kinukurot yung tiyan mo sa gutom dahil inuuna mo yung trabaho mo dahil lang dun sa gusto mong matapos yung trabaho mo. Hindi naman pwedeng tulad sa Pilipinas na pwede kang manguyakoy, pwede kang magtago, pwede kang magdut-dut muna, wala si amo. Pero dito sa ibang bansa, kahit wala si amo, nagtatrabaho yung mga katulad sa akin kahit wala si amo, kahit walang nag-uutos, tinatrabaho. Dahil paggising na si amo, hindi ka na halos makaupo, hindi ka na halos makakain dahil panay tawag yan sa'yo. Ina-infection yan, hinaano yan ni amo kung maayos ka bang nagtrabaho. Kaya 18 hours nagtatrabaho everyday. Tapos magre-reklamo kayo, 20,000 a month sahod nanay ko, 20,000 a month ang anak ko. Ang sahod ng anak ko, 20,000. Saan na napunta? Saan na? Pinadala sa lalaki, pinadala sa jowa, Hindi ninyo alam na kahit konti, nag-iipon yung nanay or anak ninyo para pag uwi nila, may pera sila. Hindi nila maisip na babalik pa dito dahil hindi madali ang trabaho bilang isang OFW. Kaya kayo, huwag kayong magreklamo, huwag kayong demand sa nanay nyo, sa anak ninyo. Huwag kayong magsabi na konti lang yung pinadala, kulang. Makontento kayo dahil kami nga dito nakontento kami. Everyday noodles, everyday manok, everyday itlog. Para lang magampanan namin yung aming trabaho. Kahit na kumakain kami, nagtatrabaho. Kumakain kami, nakatayo. Kumakain kami, tinatawag kami ng amo. Tapos kayo, magreklamo. Yun lang naman ang alam ninyo eh. Yung sabihin na, ay nanay ko, malaki ang sahod. Nanay ko 22 plus, 20k plus yung sahod. Ito lang binibigay niya. Ay, hindi ninyo alam kung ilang oras yan pinagtatrabaho ang everyday. Everyday yan. 18 hours, 19 hours. Kalain mo 5 o'clock ka gumigising everyday. Matutulog ka 11, 12, 1. Kwintahin ninyo. Huwag kayong panay yung mga, lalo na sa mga anak, na kung ano yung makikita doon sa kapitbahay. Makikita yung, ay may bagong si Uy, magpabili din ako. Nanay ko abroad. Nanay ko may 20k every month. Isipin nyo mga anak. Totoo nagtitiis yung mga nanay ninyo dahil para sa kinabukasan. Kahit hindi kayo naalagaan ng nanay ninyo or hindi man kayo nabigyan, hindi kayo magsabi na bigyan kayo ng 500, bigyan kayo ng 1,000, magpapasalamat kayo. Kasi yung 500, 1,000, ilang oras na ni nanay pinaghirapan. Ilang oras na ni nanay yun pinagtatrabahuan. Akala ninyo masarap yung pakinggang abroad. Pero kung kayo mismo nandito, siguro maging higpit din kayo sa pira na pinaghirapan ninyo. Kasi hindi ninyo kasi alam na nandyan lang kayo sa Pilipinas eh. Ang isip ninyo, nasa sahod ng nanay ninyo or nasa anak ninyo. Nasa isip ninyo, 22k, 20k plus k ang sahod ng nanay ko, ng anak ko. Pero hindi ninyo naisip, ano kaya ang kalagayan ng nanay ko? Ano kaya ang kalagayan ng anak ko? Ano kaya kinakain ng anak ko? Kumakain kaya ng maayos yun doon?
Isipin ninyo, marami kayo dyan sa Pilipinas. Samantalang yung mga OFW, mag-isa. Lahat ginagampanan. Mag-isa lang. Mag-isa lang ang OFW na nagtatrabaho. Pero yung iniisip, ang dami. Pamilya sa Pilipinas, pamilya na ginagampanan niya dito. Pamilya na inaalagaan niya dito. So, anong problema sa Pilipinas? Dawit pang mga OFW. Kasi kahit yung konting problema sa Pilipinas, mama, papa, anak, ganito, ganyan. Pero kami, pag may problema dito, pinapagalitan man kami ng employer namin, pinapagalitan kami ng amo namin, kahit konting mali, pinapagalitan kami. Hindi niyo halos alam. Kasi hindi namin sinasabi sa inyo para hindi naman kayo mag-aalala. Pero kayong nasa Pilipinas, konting kibot, konting pinapaalam ninyo sa OFW. Hindi niyo ba alam na kahit konting problema yan sa Pilipinas is malaking impact na yan dito dahil mag-isa lang yung OFW. Isa lang yun. Pero grabe, nilalang lang yung 500, nilalang lang yung 1,000. Isipin ninyo guys, mga anak, nanay, naisipin ninyo na bakit 20k plus yung sahod na natatanggap ng isang OFW dahil buo sa isang buwan. Pero walang walang pag-ibig, walang PhilHealth na binabayaran. Pero kung binabayaran pa yung PhilHealth, pag-ibig, wala. Parehas lang. Diba? Parehas lang yung nagtatrabaho sa Pilipinas. Dito, overwork. 18-19 hours tinitiis everyday para makuha yung 20 plus. Huwag kayong tulad ng anak ko sa inyo. No? Dami. Mga bata, demand mama. Kasi nakita ko, sabihan ka pa na wala kang inaambag sa buhay ko. Hindi niyo ba iniisip? Sabihin nila, ilang taong ka na sa abroad, hindi ka pa yumaman. Walang naka-abroad na yumaman. Dahil maraming pinadalan, halos na mga OFW ay resibo. Daming OFW, resibo ang dala. Dahil pinadala lahat sa Pilipinas. Dahil yung pamilya ay hindi makontento. Mayroon talagang pamilya na hindi makontento. Kahit buo na yung 20 plus na sahod ni kabayan, pinapadala. Sabihan pa, wala man lang thank you, wala man lang, halos maririnig ng OFW, kulang. Yun ang kadalasang maririnig ng OFW. Yung sabihan na, napadala ko na yung pera, pumunta na kayo doon. Dahil sabihan ng nanay or anak, magpadala. Anak, magpadala na ako. Magpag-Jollibee kayo, kayo, pero yung nanay ninyo dito, noodles, at saka itlog every day para lang maano yung gutom. Then yung anak na hindi napadalahan, hindi nabigyan, magtatampo, magsasabi agad na ganito. Hindi mo alam na naghiipon yung nanay mo para hindi na halos babalik dito. Hindi na makaisip na babalik dito. Alam nyo na kung magkano everyday ang sahod ng nanay ninyo. Kung ilang oras magtatrabaho yung nanay ninyo. Hindi pa nyo naman, huwag ninyong isipin palagi na sahod. Isipin nyo muna kung ilang oras si nanay, ilang oras si anak, ilang oras si kabayan magtatrabaho. Ilang oras yung pamilya ninyo magtatrabaho. I-divide ninyo. 750 ang sahod every day. I-divide ninyo yan sa 18 hours, 19 hours na trabaho. Halos nga hindi kakain eh. Kahit ako, alam nyo na kami mga OFW, wala kaming reklamo. Gaganon sa kanin.
susubo pa lang, tawagin ng amo. Hindi namin yan susubo. Kahit na minsan may mga OFW na kumakain, tinatawag ng amo. Nilabas pa sa bunganga yung kanin, ibinalik sa pinggan. Kasi inuuna si amo. Ganun kahirap. Pero, pinili ng nanay ninyo o anak ninyo na magtrabaho sa ibang bansa. Kasi dito niya nakita yung pera kahit mahirap. Kasi tulad sa amin, ng iba, tulad ko, hindi nakapagtapos sa pag-aaral. So, maging kasambahay lang din sa Pilipinas. Pero magkano yung kasambahay sa Pilipinas? Hindi katulad dito. Kahit napahirapan, pero laban. Kaya hanggang dito na lang. Sana naunawaan ninyo yung buhay ng OFW. Kaya, ingatan ninyo yung pera. Huwag kayong panay-demand, panay-reklamo kung magkano yung pinapadala ng kamag-anak ninyo. Kaya thank you so much guys for watching. Hanggang dito na lang. Bye-bye!